Sa England sa gitna ng gabi, tatlong aktivista ng karapatan ng hayop ang pumasok sa Cambridge Primate Research Center, kung saan ang mga chimps ay ginagamit sa eksperimento na may mga video ng galit, karahasan, at pagkasira ng tao. Habang nagsisimula ang mga aktivista na kumuha ng mga larawan, natagpuan sila ng isang siyentipiko at nagmadali itong tumawag ng seguridad. Hininto ng grupo siya sa tamang oras at sinakop siya. Kaya't nanalangin ng siyentipiko na huwag nilang gawin ang anumang bagay dahil ang mga chimps ay nahawaan ng isang highly contagious at napakapanganib na virus na tinatawag na galit. Gayunpaman, hindi seryoso ang mga aktivista at pinalaya ang isa sa mga chimps, na agad na umatake at kagatin ng isang babae nang walang kontrol bago patayin ito ng isa pang tao. Habang nagwawala ang iba pang chimp sa kanilang mga hawla, nagsisimula ng samuka ng dugo ang babae sa sahig at sa mukha ng kanyang kaibigan. Sinabi ng siyentipiko na dapat nilang patayin ang babae, ngunit huli na, naging zombie na siya at sumalakay sa lahat ng tao sa silid. 28 araw mamaya, si Jim ay nagising mula sa coma sa isang walang laman na ospital. Lumabas siya sa kwarto at naglibot upang hanapin ang mga tao, ngunit wala siyang nakitang kahit isang kaluluwa. Chaos lamang ang nasa paligid. Pagkatapos kumuha ng ilang inumin mula sa vending machine, lumabas siya ng gusali upang mag-explore sa London, na natuklasan niyang nasa parehong kondisyon. Wala talagang tao, ngunit maraming pinsala. Nang makakita siya ng isang pahayagan, natutunan niyang ang Britain ay dumaan sa isang malaking pag-alis. At sa isang malaking bulletin board natagpuan niya ang libu-libong mga pastel na nagpapahayag ng mga nawawalang tao. Sa huli, pumasok si Jim sa isang simbahan, kung saan natagpuan niya ang nakakakilabot na mga mensahe sa mga pader. Kapag siya ay nakarating sa pangunahing silid, nagulat siya na puno ito ng mga nagmumurang katawan. Binati niya ang mga ito at bigla na lamang may ilang mga tao na gumalaw, nakatitig sa kanya ng walang kaluluwa. Sa sandaling yun lumabas ang pari, ngunit siya ay isang zombie at sinubukang atakihin si Jim, na sinuntok niya ng kanyang bag na puno ng mga lata. Hindi naapektuhan ang pari at sinubukang habulin siya, kaya tumakbo si Jim palayo. Lumabas din ng simbahan ang iba pang mga zombie at nagsimulang habulin si Jim, na tumatakbo sa kanyang makakaya hanggang sa makarating siya sa isang gasolinahan. Doon, sina Mark at Selina na mga natitirang buhay ay nagsimulang magbato ng mga Molotov bomba sa mga zombie upang sunugin sila. At kapag ligtas na si Jim kasama nila, itinapon nila ang isang bomba sa gasolinahan upang sirain ito. Pagkatapos, dinala ng magkasamang ito si Jim sa kanilang taguan, na isang inabandonang tindahan ng candy sa ilalim ng lupa ng London. Nang sabihin ni Jim sa kanila na siya ay nakoma dahil sa isang aksidente sa kotse, ipinaliwanag ni Selina na isang highly contagious na virus ang tumakas mula sa kanyang sentro ng pananaliksik at patuloy itong kumakalat ng walang kontrol. Pumipilay sa mga tao at gumugulong sa lipunan ng Britain. Karamihan sa populasyon ay ngayon ay patay o naapektuhan, ang hukbo ay napagwagi, at ang pamahalaan ay hindi na umiiral. Gusto ni Jim na puntahan ang bahay ng kanyang mga magulang upang tingnan sila at hindi pinapansin ang mga babala ni Selina na malamang napatay na ang mga ito, kaya pumayag siya at si Mark na sumama sa kanya upang magsama-sama. Sa umaga, mag-ingat na tumawid ang trio sa napakakalansing London at ligtas na dumating sa dating tahanan ni Jim, kung saan isang lubhang nababagabag na Jim ang natuklasang ang kanyang mga magulang ay nagpatiwakal upang hindi sila maging zombies. Iniwan pa nga nila ng isang liham para sa kanya na nagsasabing huwag siyang gisingin. Habang umiiyak si Jim, sinabi ni Selina at Mark sa kanya na dapat siyang magpasalamat na ang kanyang pamilya ay namatay ng mapayapa, dahil kailangan nilang masaksihan ang kanilang sariling pamilya na maging mga halimaw. Nagdaos sila ng gabi sa bahay na yun ngunit hindi makatulog si Jim at nagpasya siyang tingnan ang mga lumang video ng pamilya. Ang liwanag na kanyang binuksan ay nagpapakilala sa kanyang lokasyon at bigla na lamang, dalawang zombies ang lumundag sa bintana upang atakihin siya. Habang lumalaban si Jim upang depensahan ang sarili, sumigaw siya at nakakuha ng pansin ni Mark at Selina, na agad na kumilos at nilabanan ang dalawang nilalang ng may brutal ngunit epektibong kapangyarihan. Pagkatapos ay tiniyak ni Selina na hindi kinagat si Jim at wala siyang nakuha kahit isang patak ng dugo sa kanyang bibig. Sa kasamaang palad, ang sugatan ay si Mark. Ang sugat sa kanyang braso ay nababalot ng dugo ng zombie. Nang walang pag-aatubiling,
Pinatay ni Selena si Mark sa pamamagitan ng kanyang machete bago ipahayag na dapat silang umalis dahil darating pa ang mas maraming zombies. Pagkatapos maligo, magpalit ng damit, at kunin ang lahat ng mga supply na maaari nilang mahanap sa bahay, umalis sina Jim at Selena sa lugar, at nagbabala si Selena kay Jim na kung ang isang tao ay nahawaan dapat silang patayin kaagad. Hindi kailanman kung ito ay isang kamag-anak o kaibigan. Sa huli, nakakita sila ng mga pumuputok na ilaw mula sa isang apartment malapit at nagtungo sila upang mag-imbestiga. Ang gusali ay nasa isang nakakalungkot na kalagayan at ang lobby ay puno ng mga kariton. Ngunit umakyat pa rin ang magkasamang ito upang marating ang mga hagdanan. May ilang mga palapag na akyatin. At nang huminto sila upang magpahinga, narinig nila ang mga ungol mula sa mga zombie na pumasok sa gusali. Naglakad din sila sa ibabaw ng mga kariton upang kunin ang mga hagdanan. Kaya nagsimulang umakyat ng mas mabilis sina Jim at Selena habang sumusunod sa kanila ang mga zombies. Pagkatapos ng ilang mga palapag, namutla sila nang makita nila na hadlangan ng isang lalaki na may suot na protective gear, na nagbibigay sa kanila ng numero at lokasyon ng kanyang apartment. Nanatili ang lalaki upang labanan ang mga zombies. Pinipigilan ng mga ito gamit ang isang shield habang sinasapak sila ng isang bat. Ang magkasama ay nakarating sa apartment. Ngunit hindi buksan ng babae sa loob ang pinto hanggang sa bumalik ang lalaki ng buo. Isang beses na nasa loob na lahat, ipinakilala ni Frank at ng kanyang anak na si Hannah ang kanilang sarili. Binibigyan ng mainit na pagtanggap ang magkasama. Ito ang apartment na may lahat ng mga ilaw, at natutuwa si Frank na ang kanyang signal ay sa wakas ay nagdala ng ilang kumpanya. Kinabukasan, ipinakita ni Frank kay Jim ang lahat ng mga balde na nasa bubong. Ipinaliwanag na matagal nang hindi umuulan. Nagmadali si Jim upang kunin si Hannah at Selena at subukang umalis kasama nila. Ngunit agad silang binuwal at dinakip ng mga sundalo. Sinubukan ni Farrell na ipagtanggol sila dahil hindi rin siya sumasang-ayon sa plano ni West. Subalit siya rin ay dinakip. Nakukulong sina Jim at Farrell ng magkasama. At binanggit ni Farrell na hindi maaaring nakalipat ang impeksyon sa mga karagatan. Kaya malamang na ang iba pang bahagi ng mundo ay maayos lamang at sila lamang ay ini-quarantine ang Britain upang mapanatili ang impeksyon sa isla. Ang balitang ito ay nagbibigay ng pag-asa kay Jim. Sa umaga, kinukuha ni Mitchell at Jones ang mga bilanggo sa gubat upang ipapatay sa tabi ng isang bante ng mga bangkay. Tinawag sila ni Farrell para sa pagtutol sa pagbaligtad nila sa kanilang sariling sargento at nagkaroon ng isang argumento. Gusto ni Jones na barilin sila upang maging mabilis ito, ngunit gusto ni Mitchell na saksakin sila at tamasahin ito. Sa kagipitan, binaril ni Jones ang mga ito. Pinatay si Farrell ngunit nasugatan din si Mitchell sa braso. Samantalang tinatalo ni Mitchell si Jones upang sigawan ito. Ginamit ni Jim ang pagkakataon upang maglaho. Sa pagkakataong napansin ito ng mga sundalo, naghahanap sila ngunit lumilitaw na nagpapanggap si Jim bilang isang bangkay sa Bunten. Pagkatapos ay nagawa ni Jim na makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw ng pader. Iniwan ang kanyang damit. Nakita ito ng mga sundalo at nagpas siyang hayaan siyang mabuhay. Akalain ang hindi niya kakayanin ang mga zombies na naglalakad sa labas ng mga pader. Sa pagtakas ni Jim sa gubat, biglang nadapa siya at bumagsak, na nagpapatingin sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang eroplano na dumadaan. Ibig sabihin ang teorya ni Farrell na ang natitirang bahagi ng mundo ay maayos nga ay tama. Sa mansyon, nais ng mga sundalo na ipasuot si Selena at Hannah ng magagandang damit upang ihanda sila para sa isang gabi ng pagpaparami. Sinubukan ni Selena na labanan sila subalit walang silbi, kaya binago niya ang takbo at hinalikan ng isang sundalo. Humahalik habang humihingi ng privacy upang makapagpalit sila ng tahimik. Tinanggap ito ng mga sundalo at pagkatapos nilang umalis sa silid, nagbigay si Selena kay Hannah ng ilang gamot para maging mas mababa ang trauma para sa kanya. Nakarinig ang sundalo nito at nagmadaling bumalik sa loob. Ngunit bago niya magawa ang anuman, narinig nila ang pag-alarm na nagtutunog ulit. Nagmula pala ito kay Jim sa barikada at sinasadyang pinagbabalaan ang alarm. Nang mabilis na dumating sina West at isang sundalo pa at magsimulang maghanap. Kaya maingat na gumapang si Jim at pinagtulungang hampasin ang sundalo upang patumbahin ito. Nang mapansin ni West na nawawala ang kanyang kasama, naghanap siya at nakita ang patay na ito sa kanyang jeep, kaya binuksan niya ang apoy ng walang tanging layunin. Pagkatapos, sinubukan niyang umalis sa jeep ngunit nasira ito, at
Nauubos ang mga mapagkukunan araw-araw at sa ganitong paraan hindi na nila kayang manatili sa apartment na ito ng mas matagal pa. Pagkatapos ipinakita ni Frank kina Jim at Selina ang isang umuulit na military radio broadcast na nagpapahayag na ang mga sundalo ay nag-aalok ng proteksyon sa iba pang mga nabuhay na tao sa labas ng Manchester at kahit pangako sa sagot sa impeksyon. Gusto ni Frank na pumunta roon ngunit mapanuri si Selina. Sinasabi na marahil ito ay isang panlilinlang o isang lumang recording na hindi nawasto ngayon. Nag-aalok si Hannah ng isang pambihirang talumpati at nakumbinsi ang lahat na ito ay sulit na panganib. Pagkatapos, sinakyan ng grupo ang taxi ni Frank upang maglakbay papunta sa Manchester. Dala ang lahat ng mga supply na maaari nilang dalhin. Habang naglalakbay sila sa London, nakikita nila ang lahat ng pinsala at mga bangkay sa mga kalye. Kapag sinubukan nilang tumawid sa isang tunnel, ang daan ay nasasara ng mga bangkay at mga nasirang kotse, ngunit nagpasya si Frank na simpleng magdadrive patawid dito at itulak ito palayo. Nakayanan nilang lampasan ang gulo. Gayunpaman, ang sasakyan ay nagkaroon ng pudpud na gulong sa proseso. Nang lumabas ang grupo upang palitan ang gulong, naririnig nila ang isang napakakakaibang tunog at bigla na lamang nilang nakita ang daan-daang mga daga na tumatakbo patungo sa kanila, na nagpapaintindi sa kanila na ang mga zombie ay paparating. Walang oras na magamit ang karagdagang mga kasangkapan, kaya binuhat ng mga matatanda ang sasakyan habang si Hannah ang nagpapalit ng gulong. Nakikita nila ang mga anino ng mga zombies na lumalapit at agad silang tumatalon sa mga nasirang sasakyan. Ngunit natapos ng grupo ang pagpapalit ng gulong sa tamang oras at nagawa nilang umalis. Pagkatapos nito, patuloy silang nagmamaneho ng ilang oras at nang makarating sila sa kabukiran, huminto sila sa isang burger shack upang kumuha ng gas mula sa isang inabandonadong truck. Naisip ni Jim na pumasok sa gusali at natuklasan ang isang patay na pamilya. Bigla siyang inatake ng isang zombie na bata, at wala siyang pagpipilian kundi patayin ito upang mabuhay. Pagkatapos ay nagpatuloy silang maglakbay sa kabukiran, na tila pa ring maganda. Nang huminto sila para sa hapunan, pinanood nila ang mga kabayo na tumatakbo ng walang pakialam sa mundo. Kinikilala ni Selina na ito ay mas maganda kaysa sa inaasahan niya, at pati na rin si Jim ay hinalikan sa pisngi. Gabing yon, nanatili ang grupo sa isang lumang kastilyo na nasa mga guho. Si Hannah at si Jim ay hindi makatulog at ginaising si Selina upang tanungin kung paano niya ito ginagawa, kaya nagbahagi si Selina ng kanyang gamot sa kanila. Kinabukasan, nagising si Jim at natuklasan na siya ay nag-iisa, kaya nagsimula siyang magpanik. Gayunpaman, ginaising siya ni Frank. Ibinunyag na ito lamang ay isang panaginip. Kinabukasan, nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay at nakikita ang Manchester na nasusunog sa layo. Sa wakas, nakita nila ang pambarangayan mula sa mensahe, ngunit habang may mga military truck at kagamitan, ito ay pawang walang laman. Iniisip ni Selina na dapat silang umalis, ngunit tumanggi si Frank na aminin ang pagkatalo at patuloy na hinahanap ang lugar. Nagagalit siya nang marinig niya ang isang uwak malapit, kaya binugbog niya ang pader kung saan ito nakalagay upang patakbuhin ito. Ang uwak ay kumakain sa isang zombie at nang gumalaw ito, nagdulot ito ng patak ng dugo sa mata ni Frank. Batid ang mangyayari, sinabi niya kay Hannah na mahal niya ito at hinihiling sa kanya na lumayo sa kanya. Sinusubukan pa rin ni Hannah na lapitan siya, at habang nagre-react ang virus, isang galit na si Frank ay itinulak ang kanyang anak. Pagkatapos ay umurong siya habang nagsisimula siyang mag-transform. Kaya sinabi ni Selina kay Jim na patayin siya habang hawak ang kanyang anak na babae. Hindi nais ni Jim na saktan ng isang kaibigan at nanlamig, ngunit swerteng nailigtas sila nang bigla ang pagdating ng ilang mga sundalo na agad na pinatay si Frank. Pagkatapos, dinala ng mga sundalo si Jim, Selina, at Hannah sa isang secured mansion sa gubat kung saan nagtayo ng bagong base ang ilang nabuhay na sundalo. Pinalakas ang lugar laban sa mga zombies. Bumati sa kanila ang pinuno na si Major West at nag-alok ng pagkain at pal-aigo. Matapos mag-settle down, nagtulungan sina Hannah at Selina at may isang breakdown si Selina sa harap ni Jim. Sinubukan niyang aliwin ito sa pamamagitan ng isang halik at sa simula ay humalik si Selina pabalik. Ngunit nang maunawaan niya ang nangyayari iniwan niya ang silid. Pagkatapos, pumunta si Jim kay Major West upang magtanong tungkol sa sagot sa impeksyon na binanggit ng radyo. Nalaman nila na wala silang lunas.
Iniisip ni West ang kanyang sagot na ang lahat ng karagdagang plano ng seguridad na kanilang inilagay sa paligid ng bahay at ang mga supply sa kusina. Inihayag din ni West na siya ay may hawak na zombie soldier na nakakadena sa hardin ng mansion para pag-aralan. Iniisip ni Jim na ito ay malupit. Ngunit sinabi ni West na nais niyang malaman kung ano ang kinakailangan upang magutom ang isang zombie hanggang mamatay, na maaaring ang tunay na sagot na kailangan nila. Sa gabi, kumakain ang grupo ni Jim kasama ang mga sundalo, at medyo natakot sila sa kanilang mahigpit na macho na kilos. Buong uniforme si West at binabatikos ang lalaking nagluto dahil sa pagkakamali. Sinasabi niya rin na kayang-kaya ni Hana ang gawain sa kusina. Bigla na lamang nagring ang alarm. Kaya ang lahat ng mga sundalo ay tumakbo sa labas upang ipagtanggol ang mansion mula sa mga paparating na zombies. Agad na nakarating ang mga lalaki sa kanilang itinalagang posisyon at nagpaputok. Pinapatay ang daan-daang mga zombies at lumilikha ng ilang malalaking pagsabog sa kanilang mga armas na nagwawagi sa kanilang mga kalaban sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi nangingisay. Pagbalik ng mga sundalo sa loob, sinubukan ni Mitchell na abusuhin si Selina, kaya sinubukan ni Jim itong itulak palayo. Dahil sa kanyang pagsasanay, madali siyang napagtagumpayan ni Mitchell, at kailangan pang sapakin ni Sergeant Farrell si Jim upang itigil ito. Sa sandaling yon, dumating si West at sinabihan ng lahat na linisin ang mga bangkay. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng usapan kay Jim ng pribado. Ipinaliwanag ni West na ilang araw na ang nakalipas. Natagpuan niya ang isang sundalo na tinawag na si Jones na malapit ng mag-self-delete dahil wala ng kinabukasan. Upang ibalik ang pag-asa, ipinangako ni West sa kanyang mga lalaki na dadalhin niya sila ng mga babae upang magpakalat muli pagkatapos gutuman ang mga zombies hanggang mamatay. Kaya nagpadala siya ng mensahe sa radyo. Nagmadali si Jim upang kunin si Hana at Selina at subukang umalis kasama nila. Ngunit agad silang binuwal at dinakip ng mga sundalo. Sinubukan ni Farrell na ipagtanggol sila dahil hindi rin siya sumasang-ayon sa plano ni West. Subalit siya rin ay dinakip. Nakukulong sina Jim at Farrell ng magkasama. At binanggit ni Farrell na hindi maaaring nakalipat ang impeksyon sa mga karagatan. Kaya malamang na ang iba pang bahagi ng mundo ay maayos lamang at sila lamang ay ini-quarantine ang Britain upang mapanatili ang impeksyon sa isla. Ang balitang ito ay nagbibigay ng pag-asa kay Jim. Sa umaga, kinukuha ni Mitchell at Jones ang mga bilanggo sa gubat upang ipapatay sa tabi ng isang bante ng mga bangkay. Tinawag sila ni Farrell para sa pagtutol sa pagbaligtad nila sa kanilang sariling sargento at nagkaroon ng isang argumento. Gusto ni Jones na barilin sila upang maging mabilis ito, ngunit gusto ni Mitchell na saksakin sila at tamasahin ito. Sa kagipitan, binaril ni Jones ang mga ito. Pinatay si Farrell ngunit nasugatan din si Mitchell sa braso. Samantalang tinatalo ni Mitchell si Jones upang sigawan ito. Ginamit ni Jim ang pagkakataon upang maglaho. Sa pagkakataong napansin ito ng mga sundalo, naghahanap sila ngunit lumilitaw na nagpapanggap si Jim bilang isang bangkay sa bunten. Pagkatapos ay nagawa ni Jim na makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw ng pader. Iniwan ang kanyang damit. Nakita ito ng mga sundalo at nagpas siyang hayaan siyang mabuhay. Akalain ang hindi niya kakayanin ang mga zombies na naglalakad sa labas ng mga pader. Sa pagtakas ni Jim sa gubat, biglang nadapa siya at bumagsak, na nagpapatingin sa kanya. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang isang eroplano na dumadaan. Ibig sabihin ang teorya ni Farrell na ang natitirang bahagi ng mundo ay maayos nga ay tama. Sa mansyon, nais ng mga sundalo na ipasuot si Selina at Hana ng magagandang damit upang ihanda sila para sa isang gabi ng pagpaparami. Sinubukan ni Selina na labanan sila subalit walang silbi, kaya binago niya ang takbo at hinalikan ng isang sundalo. Humahalik habang humihingi ng privacy upang makapagpalit sila ng tahimik. Tinanggap ito ng mga sundalo at pagkatapos nilang umalis sa silid, nagbigay si Selina kay Hana ng ilang gamot para maging mas mababa ang trauma para sa kanya. Nakarinig ang sundalo nito at nagmadaling bumalik sa loob. Ngunit bago niya magawa ang anuman, narinig nila ang pag-alarm na nagtutunog ulit. Nagmula pala ito kay Jim sa barikada at sinasadyang pinagbabalaan ang alarm. Nang mabilis na dumating sina West at isang sundalo pa at magsimulang maghanap, kaya maingat na gumapang si Jim at pinagtulungang hampasin ng sundalo upang patumbahin ito. Nang mapansin ni West na nawawala ang kanyang kasama, naghanap siya at nakita ang patay na ito sa kanyang jeep, kaya binuksan niya ang apoy ng walang tanging layunin. Pagkatapos, sinubukan niyang umalis sa jeep ngunit nasira ito.
At sa sandaling yun ay may isang zombie na tumatalon sa ibabaw ng sasakyan. Agad niyang pinatay ito bago lumabas ng jeep upang patayin din ang lahat ng iba pang mga zombies. Kapag tapos na siya, tumakbo siyang balik sa mansyon. Samantala, bumalik din si Jim sa mansyon at gamit ang armas na ninakaw mula sa jeep, kinalas niya ang nakakadena na zombie, na agad na tumatalon sa bintana upang atakihin ang mga sundalo na nagbabantay sa mga babae. Samantalang ginagamit ni Selena ang pagkakataon upang hilahin si Hannah palayo. Ang zombie ay samuka ng dugo sa isang sundalo at pagkatapos ay sinimulan si Jones. Ang unang sundalo ngayon ay naging isang zombie rin. A. B. Sinubukan ni Selena at Hannah na lumabas ng bahay, ngunit na-block si Mitchell. Bigla na lamang tumakbo si Jones na may kasunod na zombie. Kaya sinundan ng isang sundalo sila habang siya ay kumukuha ng mga babaeng ito. Nagtagumpay si Jones na magtago sa kusina at nang ang zombie ay tungkol nang kunin siya. Ang kaibigan ni Mitchell ay lumitaw upang barilin ito. Subalit siya ay tinalo ng bagong zombie at nagkaroon din ng impeksyon. Masaya si Jim na nanunood ng lahat ng ito sa pamamagitan ng bintana. At sa loob ng isang aparador, umiiyak si Jones dahil hindi niya matulungan. Pagkatapos ng mga zombies, sinubukan ni Jones na tumakas. Gayunpaman si Jim ay nakakita sa kanya at pinatay siya sa mismong lugar. Pagkatapos ay pumasok si Jim sa isang sekretong pinto upang magtago mula sa mga zombies na pumapasok sa hagdan. Sa itaas, nagawa ni Hannah na tumakas mula kay Mitchell at pumasok sa silid ng pagpapalit upang makakita ng larawan ng kanyang ama sa gitna ng kanyang mga gamit. Nang marinig niyang may zombie na paparating, nagtago siya sa likod ng isang salamin sa tamang oras. Naguguluhan ang zombie sa kanyang sariling refleksyon at umalis. Bumalik si Jim sa paligid ng mansyon upang hanapin ang mga babae at pumasok sa isang silid kung saan nakakubli ang isang sundalo dahil wala siyang bala. Binaliwala ni Jim ang kanyang pakikiusap sa tulong at tumalon sa labas ng bintana. Iniwan ang sundalo upang lamunin ang mga zombies sa pamamagitan ng pagtakbo sa bubungan. Nakita ni Jim ang silid kung saan si Mitchell ay nasa proseso ng pag-abuso kay Selena at pumasok sa pamamagitan ng bintana. Agad na humawak si Mitchell kay Selena, ngunit tumalon pa rin si Jim sa kanya at pinilit siyang pakawalan si Selena bago siya atakihin ng masyadong mabagsik. Hindi nagtagal si Mitchell bago magbigay ng laban bago pinukpok ni Jim ang kanyang ulo sa pader at pagkatapos ay binato ito sa sahig upang patayin ang kanyang mga mata. Nang mabigla sa karahasan na ito, si Selena ay kumuha ng kanyang machete at halos pumatay kay Jim na iniisip na siya rin ay isang zombie. Ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay nagbigay daan kay Jim na patunayan na siya ay malusog at sila'y dalawa ay naghalikan. Biglang bumato si Hannah kay Jim ng isang plorera, na iniisip ding siya ay nahawa. Sa kabutihang palad, si Jim ay malusog at agad na tumakbo ang tatlo palabas ng gusali. Ngunit kapag sila ay lumapit sa taxi ni Frank, nakita nila si West sa loob. Sinasabi niyang gusto niyang mag-higanti para sa kanyang mga lalaki. Kaya nagpaputok si West kay Jim. Kaya agad na umatras si Hannah sa taxi pabalik sa loob ng gusali. Ang dating nakakadena na zombie ay sumire ng likod na bintana at hinayla si West palabas upang magkaroon ng sariling paghihiganti. At agad na umalis si Hannah na sumasakay kay Jim at Selena sa kanyang paglabas habang pinapatay ng zombie si West. Ang mga gate na pumapaligid sa mansyon ay nakasara. Ngunit tumawid pa rin si Hannah sa kanila sa anumang paraan. Ang mga alaala ni Jim sa nangyari pagkatapos ay malabong. Ngunit naaalala niya si Selena na nagbibigay sa kanya ng CPR sa isang ospital at nananawagan sa kanya na mabuhay. Matapos ang 28 na araw, ipinapakita na ang tatlong ito ay namumuhay sa isang bahay sa kabukiran. Si Selena ay lubos na nagpapakasipag sa pagtahi ng maraming tela at nang marinig nila ang isang eroplano na lumilipad. Nagmamadali ang tatlong ito sa labas na may tela. Nagpapakita na ginawa niya ang mga higanteng titik na hello. Nakita ito ng eroplano at bumalik upang iligtas sila.